Magandang araw. Ako nga po pala si Ben, ang nagbigay buhay sa karakter ni Rafael. Ako rin po ang boses sa likod ng mensahero. Inaanyayahan ko po kayong lahat na bumisita at makinig sa aking channel. Muli ako nga pala si Ben, ang nag-iisang mensahero. Hello po sa inyong lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Sariing Dugo at Laman. Ako po si Nick, ang boses sa karakter ni Micaela. Inaanyayahan ko rin po kayo na mag-subscribe at makinig sa aking channel, ang kwentong nakakakilabot. Nagtatampok po ako ng mga thriller, mystery at horror stories. Maraming salamat po. Tuwa, galit, takot. Hindi ko maunawaan ang tunay kong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Magkahalong emosyon na dulot ng mga salita mula sa bibig ni inay. Ang revelasyon niya sa takas na bilanggong si Rafael. Mga salitang nagbigay katotohanan sa aking hinala. Hindi nila anak si Micaela. Hindi siya isang Preda Fiarte at hindi ko siya kapatid. Natulala si inay sa aking harapan, nakatitig sa akin, ngunit tumatagos ang paningin. Luha ang una niyang naging tugon. Mga luhang nagparamdam sa akin ng kanyang takot at kalungkutan. Pakiusap, anak. Pakiusap. Hindi ito maaaring malaman ng iyong ama. Alin po ang hindi niya maaaring malaman, inay? Ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Micaela? O yung lihim yung pagtulong para makaalis siya sa islang to kasama ang bilanggong si Rafael? Papatayin siya ng ama mo. At alam kong makakaya niyang patayin si Micaela pag nalaman niyang hindi natin siya kadugo. Ani inay sabay hawak sa dalawa kong kamay. Nagsusumamo ito sa aking harapan. Nagmamakaawa na ilihim ko rin kay itay ang aking mga narinig. Mahal mo si Micaela, hindi ba? Minahal mo na siya bilang kapatid. Pero alam ko, nararamdaman ko na nasa puso mo siya kahit ngayon na nalaman mong hindi natin siya kadugo. Tulungan mo kung makalayo siya upang ipagpatuloy ang buhay niya bilang tao. Kasalanan ko to, anak. Hindi siya dapat nandito. Hindi siya dapat nagdurusa sa piling ng pamilya natin. Hindi siya dapat mamatay. Hindi ako nakaimik. Napipi akong muli ng mga sandaling iyon. Ginapos ng mga tanong sa isip ko at takot sa puso ko ang aking mga labi. Kung ikukubli ko ang lihim ni inay at hahayaang makaalis si Micaela kasama ng takas na bilanggo, mawawala na siya sa buhay ko habang buhay. Hindi ko kaya dahil mahal ko si Micaela. Ako si Isagani,
Ang unang anak ni na Julio at Marita. Ang tanging lalaking binuhay nilang mag-asawa sa lahat ng naging anak nila upang magpatuloy ng salin lahi. Hilaw na karne na ang kinagisnan kong pagkain, katulad ni Itay. Hilaw na karne ng manok at kambing. Magtatatlong taong gulang ako noon nang dumating sa buhay namin ang isang batang babae. Tila ulap na sa aking alaala ang mga panahong iyon sa buhay ko. Ngunit tandang-tanda ko pa ang mga sandaling nakauwi si inay kasama ang kanyang kaibigan mula sa Hilaga. Karga ang isang sanggol. Namangha akong pinagmasdan iyon. Micaela, ang sabi ni inay. Iyon ang ngalan ng bata. Iyon ang ngalan ng aking kapatid. Nahaplos ko ang kanyang pisngi na nagpinta ng matamis na ngiti sa aking mga labi. Siya ay kapatid ko. Siya ay mamahalin at poprotektahan ko. Sa pagdaan ng mga panahon ay tinupad ko ang aking bulong ng pangako. Minahal at prinotektahan ko si Micaela. Ginampanan ko ang tungkulin bilang nakakatanda niyang kapatid. Naging tagapagtanggol niya ako maging kay inay at itay sa tuwing nakakagawa siya ng pagkakamali. Ganoon ko siya minahal. Yo, kumusta po? Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Van, ang narrator ng Malikmata Tagalog Horror Stories at ang bumoses sa Batang Isagani. Inaanyayahan ko po kayo na sana makabisita rin po kayo sa aking munting channel and mapakinggan ang aking mga kwento doon at mag-subscribe na rin po. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang araw, sa gitna ng paghahanap ko ng halamang gamot sa utos ni inay ay napansin ko ang aking kapatid na naglalakad mula sa di kalayuan. 7 taong gulang na siya ng mga panahong iyon at ako naman ay 10 taon. Ang akala ko'y nasa loob lamang siya ng aming kubo at mag-isang naglalaro. Lumabas pala siya at palihim na lumakad pababa ng talampas. Isang batang lalaki ang kanyang kasama. May hawak itong tila isang laruan na hindi kilala ng aking paningin. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalayo sa kubo na hindi ako kasama? Paano kung napahama ka? Kunot noo kong salubong sa kanya. Hinabol ko kasi yung paru-parong dumapo sa bintana natin kanina, Kuya Isagani. Huli na nung napansin kong pababa na pala ako ng talampas. Tapos nakasalubong ko siya, Kuya. Siya nga pala si Popoy. Tinitigan ko ang batang iyon mula ulo hanggang paa. Hindi ko siya gusto. At hindi panatag ang loob kong naroon siya sa paligid ng kapatid ko. Ang bili ni Itay ay hindi kami dapat makihalubilo sa ibang tao na hindi namin kilala. May ilang mga naliligaw sa kagubatan ng San Isidro ang napapadpad sa aming lugar. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang batang estranghero. Hinila ko si Micaela at lumakad kami ng ilang hakbang palayo. Habang hindi maalis ang paningin ko kay Popoy, ay bumulong ako sa aking kapatid. Hindi siya mabuting tao, Micaela. Hindi mo siya dapat kinakausap. Pero mabait naman siya, Kuya Isagani. Inaaya nga niya akong maglaro ng trumpo. Ang sabi ko, uuwi mo na ako para puntahan ka at makasama ka sa paglalaro namin. Trumpo? Iyong hawak niyang laruan, Kuya. Ang tawag daw doon ay trumpo. Nagsalubong ang mga kilay kong tinitigan ng bagay na hawak ng batang lalaki. Likha iyon sa kahoy na inukit pabilog. May patusok iyon sa ibabang bahagi na tila yari sa metal. Hindi yung laruan, Micaela. Isa yung sandata. Maaari tayong mapahama kung makikipaglaro tayo sa kanya. Pero Kuya... Nais mo bang pagalitan ka muli ni na inay at itay? May katigasan talaga ang ulo mo. Kung wala ako, baka madalas ka na nilang saktan bilang parusa. Hindi siya nakaimik. Bagkos ay napabusangot na lamang siya ng mukha. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob.
Saka ay hinila ko siyang muli at lumakad palapit sa batang lalaki. Taga saan ka, bata? Popoy nga ang pangalan niya, kuya. Tagay-baba lang ako. Dinala lang ako ng aking mga paap-akit dito dahil sa paghahanap ng bunga ng santol. Nagdadalang tao kasi ang nanay ko, naghahanap ng maasim na makakain eh. Ang sabi ng kapatid ko ay nais mo raw maglaro. Doon tayo sa gilid ng talampas maglaro ng dala mong trumpo. Pag-aya ko sa kanya. Hindi na kami nag-aksaya ng sandali at lumakad na kaming magkapatid patungo sa isa sa mga lugar na ipinagbabawal sa amin na puntahan. Ang bahagi ng talampas na halos walang nakaharang na puno at halaman. Lumakad na rin pasunod sa amin ng batang taga-ibaba. Hawak ko ang kamay ni Micaela. May higpit ng pagmamahal at proteksyon. Hindi ba bawal tayong maglaro sa bahaging ito, kuya? Minsan lang naman tayo magawi dito, Micaela. At minsan lang din may maligaw na bata sa lugar natin. Ito ang unang beses na may makakalaro tayong bata bukod sa isa't isa. Hindi ba't mas magiging masaya kung makakapaglaro tayo sa mas maluwag na lugar? Ngiti lamang ang naisagot ng aking kapatid. Napangiti na rin ang batang estranghero. Sinimulan niyang ipakilala sa amin ang tinatawag niyang trompo. Laro ang hindi ko maintindihan kung paano magbibigay ng aliw sa tulad naming mga bata. Inihagis niya iyon gamit ang mahabang lubid na inikot niya sa paligid ng bagay na iyon kanina. Bumagsak iyon sa lupa na nakatayo pa rin at may sariling pag-ikot. Nakita kong namangha ang aking kapatid, ngunit hindi iyon ang aking naramdaman, kundi kapahamakan. Takot para sa kapatid kong babae. Nang huminto ang pag-ikot ay pinulot iyon ni Popoy at muling binalutan ng lubid. May mga salitang lumalabas sa kanyang bibig patungkol sa laroang iyon. Ngunit tila nawalan ako ng pandinig. Wala ni isa man ang pumapasok sa aking isip. Isa lang ang tumatakbo sa utak ko. Kailangan kong protektahan si Micaela sa nagbabantang panganib. Muli ay inihagis ng bata ang trumpo. Sa pagkakataong iyon ay hindi naging maayos ang pagbagsak niyon. Tila bolang tumalbog sa lupa at humagis patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Micaela. Hindi kalayuan sa aking kinalulugaran. Mabilis ay hinarang ko ang isa kong kamay at pinilit saluhin ng mapanganib na laruan. Hindi ako nabigo sa pagsalag upang may iwas ang aking kapatid sa kapahamakan. Ngunit bumao ng matulis na bahagi niyon sa aking palad. Nag-umpisa ng dumaloy ang aking dugo pabagsak sa lupa. Tumalim ang paningin kong lumakad palapit sa batang lalaki. Napaatras siya na sumabay sa aking paglapit. Tulad ng aking hinala, hindi ka mabuting tao. Nais mong patayin ang kapatid ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. At sa patuloy niyang pag-atras, kasabay ng pasulong kong lakad ay narating namin ang dulo ng talampas. Natigilan siya. Huminto rin ako sa paglapit. Isang hakbang na lamang ay maaari na siyang malaglag sa bangin. Itinaas ko ang aking palad kung saan ay nakatusok pa rin ang trumpo. Gamit ang isa ko pang kamay ay hinugot ko iyon mula sa pagkakabaon. Sumirit ang dugo. Kulay pulang likidong nagpatindi pa ng emosyong nag-aapoy na sa aking dibdib. Isinilang ako upang mahalin si Micaela. Nabubuhay ako para protektahan siya. Hindi ko intensyon kasugatan ka o kahit si Micaela. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng kapatid ko. Kami lang ng aking pamilya ang may karapatan. Ako lang ang kapatid niya. Ako lang ang dapat niyang maging kaibigan. Akin lang siya. At mabilis ay itinara ko ang patulis na bahagi ng trumpo sa noo ni Popoy. Tumirik ang mata nito't nawala ng balanse. Sa isang iglap ay nawala siya sa aking harapan. Mabilis na hinila ni kamatayan pabagsak sa ibaba ng talampas. Napasigaw ng malakas si Micaela.
Magandang araw po sa lahat po ng taga-subaybay ng Sanlibong Pangungot. Ako po si Chris ng Creepy Junkie TV, ang nagbigay buhay sa karakter ni Antonio, ang tatay ni Julio. Yes, ako po si Antonio. At iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo din po yung channel ko. Kung kayo po ay mahilig sa mga psychological horror, yun po ang karaniwang inia-upload ko sa channel ko. At sa bumubuo po ng Sanlibong Bangungot, maraming salamat po sa pagbibigay daan sa promotion na ito. And don't forget to like, share, comment, subscribe. Maraming salamat po. Nang malaman iyon ng aming mga magulang, ay mabilis na tinungo ni Itay ang ibaba ng talampas upang hanapin ang bangkay. Natagpuan niya iyon, ngunit hindi niya dinala sa aming kubo. Nakita ko siyang karga ang bangkay at lumakad siyang patungo sa kabilang bahagi, patungo sa 2 kubo na minsan ko na ring napuntahan. Kubong lingid pa sa aking kaalaman kung ano o sino ang laman noong mga panahong iyon. Hindi ko nalaman kung ano na ang ginawa ni Itay sa bangkay ni Popoy. Hindi na rin ako nag-usisa dahil wala akong pakialam. Nakapatay ako ng tao. Ngunit hindi ako nakaramdam ng takot o kahit kapirasong pagsisisi. Maligaya ang puso kong nagampanan ang bulong ng pangako sa aking sarili. Mamahalin ko ang aking kapatid. Poprotektahan ko siya anuman ang mangyari. Ilang linggo ang lumipas ay inaya ako ni Itay na magtungo sa 2 lihim na kubo. Iyon ang unang pagkakataong nagawi ako sa lugar na iyon na hindi lingid sa kanya. Bakit niyo po ako dinala dito, Itay? Sino pong nakatira sa mga kubong iyan? 3 buwan na ang nakakaraan nang umalis ang Lolo Antonio at Lola Miguelita nyo. Hindi totoong nagbakasyon sila sa malayo nating kaanak katulad ng sabi namin ng iyong ina. Nagsinungaling kami, anak. Iyon lamang at lumapit na si Itay sa unang kubo at itinulak ang pinto. Iyon ang unang pagkakataon na makita at malaman ko ang unang banyuhay ng aming angkan. Si Lolo Antonio at Lola Miguelita na tila mga buhay na bangkay ay bihag ng malaking kadena. Sabay na nilalantakan ng isang bangkay na nakasabit sa kisame. Ang bangkay ni Popoy. Namilog ang aking mga mata. Namangha. Ngunit wala akong takot na nararamdaman. Natutuwa akong makitang unti-unti nilang kinakain ang laman ng masamang bata. Namalayang ko na lamang na napangiti ako. Noong mga oras ding iyon na ikinuwento sa akin ni Itay ang tungkol sa aming angkan. Ang proseso ng aming ebolusyon. Ipinakita rin niya ang laman ng kabilang kubo. 2 tila rebultong nakatayo sa dilim. Sina Lolo Ignacio at Lola Consuela. Ang kanyang lolo at lola na kasalukuyang nasa 3 banyuhay. Aniya'y mahihimbing ang mga ito sa loob ng 13 taon. Tila mga paru-parong natutulog pa sa loob ng bahay uod. At gigising sila na magtataglay ng batang anyo at walang tuldok na buhay. Preda Fiarte. Iyon ang tawag sa aming lahi. At ang mga banyuhay ay dapat naming pagdaanan upang makamit ang immortalidad. Ngunit hindi iyon ang tunay na nagpamangha sa akin sa revelasyong iyon ni Itay. Aniyay, sa loob lamang ng aming angkan nararapat magpatuloy ang aming lahi. Hindi kami dapat umibig at sumiping sa iba, kundi sa aming kapatid lamang. Kami na tanging itinirang supling ng aming mga magulang. Kami na hindi inalay at kinain. Kami ni Micaela. At ang bulong ng pangako sa aking sarili ay naging mas matibay. Mahal ko si Micaela bilang kapatid. At masaya akong malaman na malaya rin akong mahalin siya bilang aking asawa. Akin lang ang kapatid ko. Akin lang si Micaela. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Bob, ang boses sa likod ng Dark Hub PH
Tagalog Horror Stories. Tulad ng 1,000 bangungot at iba pang Pinoy horror narration channels sa inyong pinakikinggan, ay nagtatampok din ako ng iba't iba at naiibang mga kwentong kadiliman at katatakutan na gigimbal sa inyong imahinasyon. Kaya't sana po ay makinig, magimbal at pasukin nyo rin ang aking channel, Dark Hub PH. Maraming salamat po sa inyo at keep safe, mga kadiliman. Lumipas pa ang panahon at lalong sumidhi ang pagmamahal ko kay Micaela. Naging mas mapagbantay ako sa lahat ng kanyang mga kilos. Mas natatakot akong mapahamak siya. Mas nais kong maging ligtas siya sa lahat ng bagay. Pangarap kong maging immortal kasama niya. Pangarap kong makasama siya sa walang tuldok na buhay. Katulad ng aming mga ninuno. Minsan ay nagawi ako sa kagubatan ng San Isidro na nasa ibaba lamang ng talampas. Doon ay naisip kong lumikha ng ilang mga patibong para sa mga maliligaw na taga roon, maging mga takas na bilanggo mula sa malaking kulungan sa puso ng Isla Sangre. Karagdagang posibilidad iyon na makakuha kami ni Itay ng taong makakain at maihahain kina Lolo Antonio at Lola Miguelita. Proteksyon din iyon upang makaiwas ang aking pamilya sa kapahamakan. Binata na ako ng mga panahong iyon at kailangan ko na ring makatulong sa aming pamilya. Lalo na kay Itay. Kasalukuyan akong naghuhukay para sa ikalawang patibong ng mamalayan kong may taong paparating. Agad akong umakyat sa isa sa mga puno roon upang magkubli. 2 lalaking tila nagmula sa loob ng bilangguan ang naglalakad palapit. Tahimik kong dinukot ang punyal sa aking likuran. Kinuha ko rin ang maskarang likha sa balat ng mukha ng kambing upang ikubli ang aking pagkakakilanlan. Papaslangin ko ang 2 ligaw na bilanggo. Nang akmang tatalunin ko na ang 2 mula sa itaas ng puno ay natigilan ako sa aking narinig. Isang musikang likha mula sa plauta. Himig na masarap sa pandinig. At mula sa kung saan ay isang babae at isang lalaki ang napansin kong naglalakad sa kasalungat na direksyon nila. May kulay rosas na mga balat. Ang mga matay kulay asopre. Ang buhok ay mga hibla ng pilak at ginto. Mga nilalang na hindi kilala ng aking kaalaman. Sinalubong ng mga iyon ang 2 ligaw na bilanggo na dumukot na ng patalim. Kreaturas debiles. Nakangiting sambit ng babae na panayhagod sa mahaba nitong kumikinang na buhok na nakalugay sa harapan ng dibdib nito. Kastila pare. Mahinang sambit ng isa sa mga bilanggo. Tingnan mo ang buhok nila, pare. Maaari nating tunawin para gawing alahas. Ikayayaman natin pag nagkataon. Biro naman ng isa pang takas na bilanggo. Teka, hindi kaya sila yung tinutukoy sa bulong-bulungan sa loob ng kulungan? Naniniwala ka sa kahibangan ng mga bahagang buntot na bilanggo? Mas ligtas daw sa loob kesa dito sa labas, pare. Tumigil ka nga dyan, pare. Hindi tayo makakaalis dito sa islang to kung paiirali mo yung kaduwagan mo. Nararapat nga kayong makaramdam ng kaduwagan. May hinang nilalang. Sambit ng babaeng marahan ng humakbang palapit sa 2. Napaatras sila ng hakbang na hindi pa rin inaalis ang pagkakatutok ng mga punyal sa 2 kakaibang nilalang sa kanilang harapan. Mas ligtas sa loob kumpara sa labas? Tanong naman ng lalaking may pilak at gintong buhok. Lumakad na rin itong palapit sa 2 takas na bilanggo. Unti-unti ay itinaas nito ang isa nitong kamay at marahang kumumpas. Tila gumuhit ng isang simbolo sa ere. Hindi nagkakamali ang bulong-bulungan sa presong inyong pinagmulan. Napangiti ang babae na may mahinang pagtawa. Nakinig na lamang sana kayo sa kanila. At napansin kong tila naapektuhan ang isang bilanggo sa ginawang pagkumpas ng kakaibang lalaki. Nanlaki ang mga mata nitong napadaing ng malakas.
Nag-aalala namang napatingin ang kasama nito na sinimulan na ring daluyan ng takot. Pare, anong nangyayari sa'yo? Nag-umpisa itong mangisay ngunit nananatiling nakatayo. Palakas ng palakas ang daing nito hanggang maging palahaw. Unti-unti ay umangat ito sa ere. Nalaki ang mga mata ng isang bilanggo at sumisigaw na napatakbo palayo. Ako na ang bahala sa kanya. Sambit ng kakaibang babae at parang bula itong nawala sa kinatatayuan upang sundan ng lalaking tumakbo. Lumakad naman palapit sa nakalutang na biktima ang kakaibang lalaki. Napangiti itong kinausap ang bilanggong anumang sandali ay makikitlan na ng buhay. Umeskapo ka sa selda para maging malaya. Pero tama ang bulong-bulungan sa loob. Mas ligtas roon kumpara dito sa labas. Sa momentong ito ay kontrolado ko ang bawat patak ng sangre na dumadaloy sa iyong mga ugat. Sa tingin mo ba'y magiging malaya ka? Malakas na sigaw ng isa pang lalaking hinabol ng kakaibang babae. Mukhang nauna nang manangalian ang aking kakambal, ang aking esposa. Ako naman ngayon. At sa isang iglap ay sumabog ang katawan ng lalaki. Kumalat ang laman nito sa lupa. Ngunit nanatiling nakalutang sa ere ang masaganang dugo nito. Tila inuutusan iyon ng kakaibang lalaki. Marahan ay lumapit sa bibig niya ang nakalutang na dugo. Unti-unti ay ininom niya iyon. Nang mapatid ang uhaw, ay hinayaan na niya iyong bumagsak. Kinulayan niyon ng pula ang malaking bahagi ng lupa sa kanyang harapan. Matapos ay humakbang siyang patungo sa nagkalat na laman. Yumuko at pinulot ang puso mula sa lupa. Luray-luray na ito dahil sa ginawa niyang pagpapasabog sa katawan ng biktima. May hinang nilalang, pero may tulsing dugo at laman. Nakangiti nitong sambit. Mangha ako sa aking nasaksihan. Sino ang dalawang kakaibang nilalang? Naisip kong sila ang ilan sa aming mga ninuno. Ang mga naunang Preda Fiarte na dumaan na sa mga banyuhay. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanilang anyo. Maging ang kakaiba nitong kakayahan. Hindi sana ako lalabas at patuloy na magkukubli. Ngunit ang mga mata ng kakaibang lalaki ay marahang gumawi sa punong aking pinagkukublihan. Isagani, el primero hijo na bunga ng pagliniig ni na Julio at Marita. Ang ikapitong nabuhay na lalaki sa pamilya matapos akong isilang. Lumapit ka. Sambit at utos nito. Tila nahipnotismo akong agad na kumilos at tumalon mula sa itaas ng punong iyon. Marahang naglakad palapit sa kanya. Soy Senyor Leandrino. Ako at ang aking kakambal na si Catalina ang pinakamatandang nabubuhay na Preda Fiarte. Maswerte kang makaharap ako ngayon. Hindi ako nagkamali. Sila'y mga Preda Fiarte. Sila ang aking mga ninuno. Ikinagagal ako pong makilala kayo. Magalang kong pagbati sa kanya. Hindi nagkataon ang ating enkwentro, Isagani. Ikaw ang sadya namin sa pagparito sa sentro ng kagubatan ng San Isidro. Bahagyang pagkunot ng noo ang aking naging reaksyon. Agad ay may nabuong tanong sa aking isip. Tanong na hindi ko na napigilang ilabas sa aking bibig. Ano pong dahilan at nais niyo akong makaharap? Hindi lahat ng Preda Fiarte ay nagtataglay o magtataglay ng abilidad na napresensya mo kanina. Kami ni Catalina at kayo ng maswerte mong ermana ang mga nakatakda. Ano pong ibig sabihin? Lumapit siya sa akin at bumulong.
Natigilan ako sa aking narinig. Hindi ko malaman kung paano tatanggapin ng kaluluwa ko ang revelasyong iyon ng aming ninuno. Isang lihim at kautusan. What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. Bago natin ituloy ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko muna kayong imbitahan sa aking channel, sa Tales from the Creepy Noy. Kung mahilig po kayo sa solidong kwentong aswangan, mga kwentong baliwan, ay panigurado po akong magugustuhan nyo ang mga kwentong nakalapag sa channel ko. Kita-kita po tayo ron. Aantayin ko po kayo. Maraming salamat. Tumatak ang bulong na iyon sa aking puso at kaluluwa. Hinding-hindi iyon naaalis sa aking isip. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na akong harapin ang laman ng bulong ni Senyor Leandrino para sa kaligtasan ng babaeng aking minamahal, si Micaela. Bukas ay gagawa na kami ng balsa para sa iyong pagtawid. Nais mo bang sumama? Mas mapapabilis ang paggawa namin sa iyong tulong. Ani Itay nakaharap si Rafael sa hapagkainan. Sabay na kaming umuwi ni Inay mula sa bahagi ng talampas na kinatatayuan ng 2 kubo ng banyuhay. Sumang-ayon ako sa kanya. Para sa kaligtasan ni Micaela ay pumayag akong maging lihim ang aking natuklasan. Hindi maaaring malaman ni Itay na isa siyang huwad na anak. Ngunit hindi ako sang-ayon sa pagtakas ni Rafael kasama niya. Ayokong mapahamak si Micaela, ngunit ayoko ring mawala siya sa buhay ko. Sige po, tutulong po ako. Maraming salamat po talaga, Mang Julio, at sa iyong pamilya. Tatanungin ko tong malaking utang na loob. Tugon ni Rafael na alam kong nagbabalat kayo lamang sa harap ni Itay. Sa kusina ay naroon si Inay at Micaela. Mula sa aking kinatatayuan ay nakikita ko ang palihim nilang pag-uusap habang inihahanda ang hapunan. Ngunit hindi dinig sa aking kinatatayuan ang kanilang bulungan. Marita, Micaela, hindi pa ba handa ang hapunan? Abay, nagugutom na itong si Rafael. Maaga ba siyang matutulog para sa paglikha namin ng balsa bukas? Walang tugon ng dalawa, bagkos ay lumakad palabas ng kusina bit-bit ang mga pagkain. Kabilang ang inihandang salabat. Akala ko'y aabutin pa ng hating gabi bago kayo matapos. Sarkastikong sambit ni Itay. Patawad, Itay. Natagalan po ang pag-ihaw ng manok. Ani Micaela na inilapag na ang pagkain sa hapagkainan. Si Inay naman ang may dala ng mga baso ng salabat. Mauna na kayong kumain. Sabay na lang uli kami ni Isagani. Magsasalabat na lang muna ako. At agad na iniabot ni Inay ang isang baso ng salabat para kay Itay. Pagkaabot ay palihim na napatingin si Itay kay Inay. Marahan lamang na napatango si Inay. Tila sinasabi ni Itay na ibigay na kay Rafael ang salabat na tinimpla lamang para sa kanya. Ang salabat na magpapahimbing kay Rafael para sa isasagawang ritual. Ngunit alam kong may plano si Inay. Hindi man niya iyon binabanggit kanina ay alam kong may magaganap na hindi magugustuhan ni Itay. Nagsimula na kumain sina Inay, Micaela at Rafael. Pinilit nilang hindi magpahalata sa anumang planong kanilang gagawin. Panay ang sulyap nila kay Itay na gumaganti rin ng tingin sa kanila habang hinihigop ang mainit na salabat. Palihim ding napapasulyap si Inay sa akin. Doon ay napansin kong nag-iba ang pinta ng mukha ni Itay. Saglit na napatingin sa iniinom na salabat. Matapos ay muling bumaling ng tingin kay Inay. Salubong ang mga kilay nitong napahawak sa mesa at walang balansing na ilapag ang baso sa ibabaw niyon. Ume-epekto na ang halamang pampahimbing na inilagay sa salabat. Anong ibig sabihin nito, Marita? May bigat na tanong nito na unti-unti nang nahihilo. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao ay hindi mabilis ang naging epekto niyon kay Itay. Nilalabanan pa niya ang hilo. Pinipilit niyang iwasan na mawala ng malay. Napilitan si Inay na magsalita at isabibig ang kanyang damdamin.
Sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Patawarin mo ako, Julio. Pero hindi na ako papayag na pumaslang tayo ng inosenteng tao. Hindi ka pa rin talaga tumitigil sa kahangalan mo, Marita. Bumaling si Itay ng tingin sa akin. Napapapikit na siya sa pagkahilo. Ngunit kunot ang noong binatuwa ko ng katanungan. Bakit nakatayo ka lang dyan, Isagani? Nakikita mo ba itong ginagawa ng hangal mong ina at kapatid? Hahayaan mo lang ba sila? Pinilit nitong makatayo. Patuloy na nilalabanan ang epekto ng halamang pampatulog. Hindi ko kapatid si Micaela. Mabilis kong sambit. Ano? Anong sinabi mo? Nagtatakang tanong ni Itay na hindi malaman kung kanino babaling ng tingin. At napansin ko rin na baka sa mukha ni Micaela ang pagkagulat sa narinig. Hindi ko kapatid si Micaela. Hindi niyo anak ni inay si Micaela. Hindi ko siya kapatid. Pero hindi ko hayaang saktan mo siya. Anong kalukuhan to? Isagani, Marita. Anak ni Andres ang ipinagbuntis ko noon, Julio. Hindi ko kayang matulad ang anak namin sa sinapit ko ngayon. Ipinagpalit ko siya sa ibang sanggol nung araw na ako'y nagsilang sa hilagang bahagi ng isla. Umiiyak na pag-amin ni Inay. Malakas na napasigaw si Itay na hinawi ang lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mesa. Pinilit pa rin niyang makatayo upang harapin kaming lahat. Muli niya akong binalingan ng tingin. Nangihina siyang humakbang palapit sa akin. Alam mo ang kahangalan ng baliw mong ina? Alam mong huwad na anak si Micaela? Ang alam ko lang, Itay, mahal ko siya. Mahal ko si Micaela at poprotektahan ko siya. Hangal. Mahina, ngunit napupuot na sambit ni Itay sa aking harapan. Iyon lamang at tuluyan na siyang nawalan ng malay at humandusay sa sahig. Agad akong napabaling ng tingin kina Inay. Lumuluha siyang hawak ang mga kamay ni Micaela na hindi na rin mahinto sa pagluha. Patawarin mo ako. Patawad at dinamay kita. Hindi nakasagot si Micaela. Bagkus ay nagpatuloy ito sa kanyang pag-iyak. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Huwag kang mag-alala, anak. Makakalaya ka na. Isasama ka ni Rafael sa pagtakas niya. Gamitin niyo ang... Si Rafael ang aalis, Inay. Hindi ako papayag na isama niya si Micaela. Pagputol ko sa sinasabi ni Inay. Isagani. Anak. Hindi natin siya kadugo. Pero ito ang mundo niya. Dito siya mabubuhay. Kasama natin. Kasama ko. Anak, papatayin siya ng ama mo kung hindi siya aalis sa Isla Sangre. Papatayin ko si Itay ko kinakailangan. Basta hindi aalis si Micaela sa buhay ko. Mahalin siya at protektahan. Iyon ang bulong ko ng pangako sa aking sarili. At kadugtong niyon ay ang pangarap na patuloy siyang maging bahagi ng buhay ko. Hindi preda fiarte si Micaela at alam kong hindi niya tataglayin ang walang tuldok na buhay. Ngunit para sa kanya, handa akong hindi paglayin ng immortalidad. Makasama lang siya. Ngunit ang pagiging makasarili na nag-aapoy sa aking kaluluwa ay biglang nawala ng lakas. Namalayan ko na lamang ang paglapit ni Micaela at pagluhod sa aking harapan. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng pagmamahal at proteksyon na ibinibigay mo para sa akin. Mapalad ako maging bahagi ka ng buhay ko. Pero hindi ito ang buhay ko, kuya. Hindi ako ang dapat na nandito bilang kapatid mo. Tulungan mo ko makalaya. Tutulungan kitang hanapin ang tunay mong kapatid. Tulungan mo kami. Pakiusap. Lumuluha niyang pagsusumamo. Animoy isa akong kandilang naupos at nawala ng apoy. Hindi ko kayang makitang nalulungkot at nahihirapan ang babaeng aking minamahal. Lumuhod na rin ako't hinarap siya. Marahan ay hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka ba magiging masaya sa piling ko, Micaela? Ipagtatanggol kita kahit ano pa ang mangyari. Gagawin ko ang lahat upang maligaya ka. Minahal din kita, Isagani.
Pero mas nangingibabaw sa puso ko ang makalaya at harapin ang totoo kong buhay. Sa labas ng Isla Sangre. Mas magiging ligtas siya sa malayong lugar, anak. Nagkamali ka, inay. Magiging ligtas siya mula kay ama. Ngunit hindi siya magiging ligtas sa kami ng ating mga ninuno. Sa oras na nalaman nila na isang huwad na anak si Micaela, tapos ipinatakas natin siya kasama ng isang ordinaryong tao, kapahamakan din ang kasasapitan niya. Nakaharap ko noon sina Senyor Leandrino. Hindi niyo lang alam kung ano ang kaya nilang gawin, inay. At isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa aming pagtatalo. Isang musikang likha mula sa isang plauta. Kilala ko ang himig na iyon. Ang himig na minsan kong narinig sa gitna ng kagubatan ng San Isidro. At nag-umpisa akong daluyan ng takot. Hindi para sa akin, kundi para kay Micaela. Agad akong tumayo at tinungo ang pintuan. Binuksan iyon at sumilip sa labas ng aming kubo. Hindi ako nagkamali. Musika iyon na likha ni Senyor Leandrino. Naroon siya at nakatayo di kalayuan sa harapan ng aming tahanan. Hawak ang kanyang plauta. Kasama si Senyora Catalina. ¿Cómo estás, Sagani? Handa ka na bang maging makapangyarihan? Sambit niya na nagpapaalala sa akin ng mga salitang ibinulong niya ilang taon na ang nakakalipas. Ang bulong na revelasyon. Ang ipinagbabawal na ritual na makapagbibigay ng higit sa walang tuldok na buhay. Handa ka na bang kainin ang isa sa iyong mga magulang?